treasure hunting weekend mga katiyats. Papunta kami ngayon sa parte ng Surigao del Sur. Pagkatapos namin doon sa may waterfalls, ay ito kami ngayon sa marker na napakalaking patay na tuog tree. Matter of fact is lata na ito at putol na. Talagang dead old tuog tree. Ito daw ang pinaka matandang punong kahoy na tuog dito sa bundok na ito. Ito yung farm ng ating katiyats, kaya atin pinuntahan. Okay, so eto na kami. Bago tayo mag-umpisa, shout out muna sa ating mga katiyats dyan na nag-imbita sa atin. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa magandang hospitality, lalo na sa kinilaw na tangige. Masarap at presko kasi ang Surigao del Sur ay isa sa producer, lalo na dyan sa Tandag. Yan ay producer ng magandang klaseng mga bluefin at yellowfin tuna. Ito yung mga katiyats, ayan, pudpud na talaga siya, parang sunog na, dead old tuog tree. At yan ang ating i-detect ngayon. Una ay hindi muna namin yan i-scan ng proton, kasi hanapin muna natin ang parte ng lupa na mayroong anomalya. Karamihan ng treasure, kung wala kayong kagamitan sa pang-detect, karamihan ng treasure sa tuog tree ay nasa northeast at east, distance of 7 to 9 meters. Ganyan lang. So pwedeng mag-test dig ng dalawang hukay sa tuog tree na matanda na, northeast at east, eksakto na mga direksyon. Shout out sa ating mga katiyats dyan sa abroad, lalo na dyan sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, dyan sa meron tayong mga subscribers dyan sa Singapore at Malaysia, Australia. Okay, at sa iba pang sulok ng mundo na hindi natin na mention. At huwag kalimutan pala mag subscribe sa channel kapag bago pa lamang kayo nakabisita dito. Okay, marami tayong magandang treasure hunting weekend videos. Ito'y kuha every weekend, Saturday and Sundays kami mag go out para bisitahin ng ating mga katiyats na magpapatulong sa pag-locate ng kanilang digging spot sa treasure site. Okay, locator. Ang mga locators in reality ay nasa 60% effective, hindi yan 100%, kasi umiikot talaga yan kapag merong minerals na ma-detect. Halimbawa, bato na may nakakapit na mga minerals, bato na magnetic, bato na mayroong malaking iron content, mga nalalatang metal, kinakalawang na nakabaon, mag-detect yan. Mag-detect din siya sa mga box na nakabaon ng matagal, ay lalo na kung treasure ang madaanan yan, ay tatamaan. Pero sa na-mention ko, merong 10 tatamaan talaga yan. 10 bagay na iikot siya. Kasama na rin dyan ang deposito ng tubig. Parang dowsing din yan. Kaya yan, kapag merong kayong mga locator, expect na ang ratio ng itong successful ratio na magakuha kayo ay nasa 1 is to sabihin natin 1:50. So 50 kahukay, pwedeng tatama kayo ng isa. Pero ang pinakamagandang ratio dyan ay 1:100. 100 kahukay, isa ang tamaan nyo. Kaya swerte-swerte lang talaga yan. Kahit wala kayong kagamitan, parang turo-turo na lang yan at analysis at makatsamba talaga. Pero dito talagang ating ginagamitan ng 3 klaseng manual detectors, pendulum dowsing at locator, bago tayo mag-scan. Kaya palagi kaming magkakasama ni Invisible
pendulum. Nawala si Accumeter man kasi busy. Nawala tuloy yung kanyang Accumeter. Okay, so ito, dinadowsing natin ang harapan ng puno kung saan nagswing yung pendulum. So diyan yan. So meron siyang na-detect sa harapan, that is 5 meters approximately. Ayan, umiikot din ng pendulum. Ibig sabihin meron diyang na-detect na something. Kapag ganyan, hindi kaagad yan ginto. Yan ay 100 times or 100 chances or 1:100 chances na ratio na mirong laman yan. Okay, kaya maya-maya ay atin yan gamitan ng ating Proton Elec LB16, pinakamalakas na scanner sa series ng Asoba Proton. Okay, yan, 16 sensors, talagang malakas. At sana ay meron tayong tatamaan dito. Kasi yan palagi ang ang resulta pagkatapos natin malocate. Kapag atin na i-scan ay meron talagang na-detect, meron ma-detect ang mga gamit natin na manual, pero ang value ng na-detect ay malalaman sa Proton. Kung yan ay mababang value, ibig sabihin minerals. Kung yan ba ay mga bakal lamang, kalagitnaan yan ng reading. At ang pinakamataas niyan ay 30 to 40,000. Yan ang value. Yan ay ginto na talaga yan. Kaya sa may mga Proton LB16, yung mga reading nyo na 5,000 lang, 6,000, 3,000, tapos buo yung yung picture niya, yung pula ay buo, square, ay 50-50 pa rin yan kasi masyadong malayo sa 30,000. Nasubukan na namin yan, hinukay nga namin yung yung 20,000, wala. Pwedeng high minerals talaga ang 20,000, pero pagdating yan sa 30, yan ay totoong precious metal or mga ginto at gold bars. Okay, maganda lang dito sa ating gamit ay malaman niya ang lalim. So alam natin na ganito kalalim, so meron tayong kaagad budget. Mag-isip kaagad tayo ng budget kung hukayin ba yan o hindi, at kung mababaw, malaman natin na giveaway, so hukay kaagad. So ito ang resulta natin, mababa mga katiyats. Okay, nasa 3,000 mahigit lang. So mineralized soil ito. Kaya dito magtapos ang ating pag-scan. Kami magpapaalam na mga katiyats, pupunta na naman kami sa isang site. Ingat kayong lahat. God bless us all.